Noong 2015, para maiwasan ang pag-aresto at pag-uusig ng CCP, umalis ako patungo sa ibang bansa. Nagtrabaho ako habang nananampalataya sa Diyos. Nakahanap ako ng trabaho bilang kahera sa isang malaking supermarket at ito ang una kong trabaho sa totoong mundo. Pinahalagahan ko ang trabahong ito at nais ko itong gampanan ng maayos. Pero dahil wala akong karanasan, dagdag pa rito ang katunayang napakaraming iba't ibang item ang ibinebenta sa supermarket at lahat ng komunikasyon ay nasa banyagang wika. Hindi ako sanay sa alinman sa mga ito. Nagagalit ang amo ko at minamadali niya ako kapag mabagal ako. Pero kapag nagtrabaho ako ng mabilis, mas madali naman akong magkamali at napagsasabihan ako ng amo ko dahil sa aking kapabayaan. At kapag mali ang mga talaan, kinailangan kong ibalik ang eksaktong halaga. Sa pagtatrabaho ng ganito, araw-araw akong nababalisa. Pati sa gabi, napapanaginipan kong nagbibilang ako ng pera sa kaha. Noong panahong iyon, araw-araw akong nakakaramdam ng matinding pressure at ayaw ko na talagang pumasok sa trabaho. Pero naisip ko rin kung gaano kahirap makahanap ng trabaho sa ibang bansa at kung gaano kahirap maghanap ng ibang trabaho kung magbibitiw ako rito. Sa ganitong sitwasyon, kinailangan ko na lang magtiis. Isang araw, tinanong ko ang isang kaherang may karanasan. Paano ko may iwasang magkamali kung napakaraming customer at napakaraming nangyayari? Ngumiti sa akin ang kahera at sinabi niya na hindi may iwasan ang mga pagkakamali. Kung tutuusin, sino nga ba ang hindi nagkakamali? Ang mahalaga ay alam mo kung paano lutasin ang problema. Isipin mo, araw-araw na abala ang asawa ng amo. Kaya paano niya sisiyasatin ang bawat transaksyon? Basta't tugma ang kabuuang halaga sa system, ayos na iyon. Minsan, kapag bumibili ng ilang item ang mga customer, tinatanggap ko na lang ang pera nang hindi nagbibigay ng resibo o nililista ito. Sa ganoong paraan, maaari kong ayusin ng tahimik ang mga talaan at maiwasang masermonan o kaya naman ginagawa kong mas maliit ang diferensya. Nabigla ako. Ang paraan pala para hindi mapagalitan ay manlinlang at magpakana. At ang lahat ng ito ay nakasalalay lang sa panloloko sa asawa ng amo. Hindi ko ito matanggap sa aking puso. Nananampalataya ako sa Diyos at kailangan kong maging isang matapat na tao. Ang panlilinlang at pandaraya ay kinasusuklaman ng Diyos, kaya hindi ko iyon magagawa. Kailangan kong manatiling metikuloso at gampanan ng maayos ang trabaho ko. Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng kapayapaan ng isipan. Gayunpaman, kahit na maingat at metikuloso ako, kapag maraming customer at maraming nangyayari, hindi pa rin may iwasang magkamali. Isang araw, muling nagbabala ang amo sa akin. Kung makakagawa ka ng isa pang pagkakamali, magbabayad ka ng 3 beses ng halaga o aalis ka na dito. Nang marinig kong sinabi ng amo ko ang masasakit na salitang iyon nang wala man lang kahit kaunting awa, agad akong bumigay. Kung hindi ako makakahanap agad ng solusyon, mapapatalsik ako. Kaya sinumulan kong gawin ang mga bagay sa paraang ginagawa ng mas may karanasang kahera.
Kapag may nakita akong hindi pagkakatugma sa mga talaan, kinukuha ko na lang ang bayad ng hindi nagbibigay ng resibo kapag bumibili ng maliliit na item ang mga customer. Sa ganitong paraan, nababalanse ang pera at walang naiiwang record sa sistema ng computer. At kapag medyo naayos na ang diferensya, bumabalik ako sa normal na proseso ng paggamit sa kaha. Noong una, talagang kinakabahan ako at natatakot na baka may makaalam. Dahil nasa ilalim lang ng mga surveillance camera ang kaha, kaya kung mayroong sinumang nanonood sa mga kuha ng kamera, makikita nila ng malinaw ang bawat kilos ko. Minsan, lalapit ang amo ko at tatanungin ako, "Bakit hindi ka nagbigay ng resibo sa customer na iyon?" At agad akong kikilos na parang walang pakialam at sasabihing, sinabi nilang maliit na halaga lang iyon, kaya hindi na nila kailangan ng resibo at nakalimutan ko na lang. Pagkarinig na yon, hindi na magsasalita ang amo ko. Naging perpekto ang pagtatago ng mga hindi pagkakatugma sa ganitong paraan. Pero kahit anong mangyari, hindi pa rin ako nasisiyahan dito. Nang makauwi ako, bumagsak ako sa kama. Iniisip ko na ako ay mananampalataya sa Diyos at na dapat akong magsalita ng katotohanan at maging isang matapat na tao. Pero hindi ko kailanman inasahan na madaling guguho ang mga prinsipyo ko dahil sa pansariling interes. Medyo nakonsensya ako at nababagabag ang konsensya ko, pero naisip ko na ginawa ko lang ito dahil wala na akong magawa. Kailangan kong manatili sa trabaho ko. Kaya ginamit ko ang katwirang ito para aluin ang sarili ko. Sa aking pagkabigla sa mga sumunod na araw, may ilang hindi inaasahang bagay ang nangyari sa akin. Pinagpalit-palit ng ilang customer ang mga price tag sa mga item, at dahil walang mga barcode ang ilang item at hindi ko matukoy ang ilang kagamitan, naibenta ko ang isang parindang nagkakahalaga ng $55 sa halagang $5 lamang. May cheque ring nagkakahalaga ng higit $400 na tinanggap ko na walang pirma ng customer. Nalaman ng amo ko ang tungkol sa lahat ng insidenteng ito. Natulala ako. Naisip ko na paano ako nakagawa ng napakaraming pagkakamali na sangkot ang ganoon kalalaking halaga. Matapos marinig ang lahat ng ito, mariing sinabi ng amo ko na, "Katapusan mo na. Susuriin kong surveillance footage mamaya para makita kung paano mo nagawa ang mga pagkakamaling ito. Kapag hindi bumalik ang pera, magbabayad ka ng 3 beses ng halaga nito." Pakiramdam ko ay katapusan ko na noon, na baka mawalan ako ng trabaho. At lahat ng perang pinaghirapan ko ay kailangan kong ibalik. Pakiramdam ko ay gumuguho na ang lahat. Pagdating ko sa bahay, hindi ako makalma. At pakiramdam ko ay wala akong magawa. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa mga kawalang ito. Pero napagtanto ko na may kinalaman ang layunin ng Diyos sa mga sitwasyong ito. Kaya lumapit ako sa Diyos at nagdasal. Hiniling ko sa Diyos na gabayan at bigyang liwanag ako na maunawaan ko ang kanyang layunin para malaman ko kung paano kumilos ng wasto. Pagkatapos magdasal,
nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos. Dapat ninyong malamang gusto ng Diyos ang mga matapat. Sa diwa, tapat ang Diyos. Kaya naman palaging mapagkakatiwalaan ang mga salita niya. Higit pa rito, walang mali at hindi mapag-aalinlanganan ang mga kilos niya. Kung kaya gusto ng Diyos ang mga lubos na matapat sa Kanya. Ang pagkamatapat ay nangangahulugang pagbibigay ng puso ninyo sa Diyos, hindi pagiging huwad sa Diyos sa anumang bagay, pagiging bukas sa Kanya sa lahat ng bagay, hindi pagtatago kailanman ng mga katunayan, hindi pagtatangkang manlinlang ng mga nasa itaas at nasa ibaba ninyo, at hindi paggawa ng mga bagay na mga pagtatangkalang upang makuha ang pabor ng Diyos. Sa madaling salita, ang pagiging matapat ay pagiging dalisay sa inyong mga kilos at salita, at hindi panlilinlang sa Diyos o sa tao. Oo, ang diwa ng Diyos ay banal at tapat at nagsasalita siya ng katotohanan. Mahal ng Diyos ang matatapat na tao. Sinasabi niya sa atin na sa pamamagitan lang ng pagiging matatapat na tao tayo maliligtas at makakapasok sa kaharian ng langit. Bilang isang Kristiyano, dapat kong isagawa ang pagiging matapat na tao ayon sa mga salita ng Diyos. Tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos sa lahat ng bagay at magsalita ng direkta at huwag maging mapanlinlang kahit kailan. Kapag nakikisalamuha at nakikipagtulungan sa iba, dapat kong sikaping maging mapagkakatiwalaan. Iparamdam sa iba na sila ay ligtas at na maaari nila akong pagkatiwalaan. Ang pamumuhay ng ganito ay nagdudulot ng dignidad at naaayon sa mga layunin ng Diyos. Pero noong panahong iyon, para maiwasang mapagsabihan ng amo ko o matuklasan ang mga pagkakamali ko, nagsimula akong kumilos ng mapanlinlang katulad ng mga walang pananampalataya. Nagbebenta ako ng mga item, kinukuha ang pera, at hindi nagbibigay ng mga resibo para mapagtakpan ang mga hindi pagkakatugma. Ginamit ko ang mga kasuklam-suklam na pamamarang ito para linlangin ang amo ko at lokohin ang mga tao. Bagamat nakakaramdam ako ng pagkakonsensya, gumamit pa rin ako ng ilang paimbabaw na palusot para aluin ang sarili ko. Maaaring hindi agad mapansin ng mga tao ang ginawa ko, pero malinaw na sinisiyasat ng Diyos ang lahat. Sa puntong iyon, mas naunawaan ko ang layunin at mga hinihingi ng Diyos. Napagtanto ko na ang pagiging matapat na tao ay sumasalamin sa tunay na wangis ng tao. At napagtanto ko rin na ang mga kamakailang problema at balakid na ito ay paraan ng Diyos para magpaalala at magbabala sa akin na huwag magpatuloy sa maling landas. Pagkatapos niyon, nagsimula akong magnilay. Tinanong ko ang aking sarili. Ano ang nag-udyok sa akin na sundan ang mga tao sa paligid ko sa panlilinlang? Ano ang kumokontrol sa akin? Habang naghahanap, nagbasa ako ng mga salita ng Diyos na nagsasabing, bakit pinaglalaruan ng mga tao ang pagiging mapanlinlang? Ito ay upang maisakatuparan ang sarili nilang mga mithiin, upang makamit ang sarili nilang mga layunin, kung kaya't gumagamit sila ng mga pailalim na pamamaraan. Sa paggawa nito ay hindi sila bukas at tuwiran, at hindi sila matatapat na tao. Sa ganitong mga pagkakataon
ay inihahayag ng mga tao ang pagiging mapanira at tuso nila o ang pagiging mapaminsala at kasuklam-suklam nila. Dahil nasa puso ng mga tao ang mga tiwaling disposisyong ito, pakiramdam nila ay napakahirap na maging matapat na tao. Ito ang mahirap sa pagiging matapat na tao. Ngunit kung isa kang taong nagmamahal sa katotohanan at nagagawa mong tanggapin ang katotohanan, hindi masyadong magiging mahirap ang pagiging matapat na tao. Madarama mo na higit na madali ito. Alam na alam ng mga mayroong personal na karanasan na ang pinakamalalaking balakid sa pagiging matapat na tao ay ang pagiging mapaminsala ng mga tao, ang kanilang pagiging mapanlinlang, kanilang kabuktutan, at kanilang mga kasuklam-suklam na hangarin. Hanggat nananatili ang mga tiwaling disposisyong ito, magiging napakahirap ng pagiging matapat na tao. Habang pinagdinilayan ang mga salita ng Diyos, napaisip ako ng malalim. Lumabas na kumilos ako ng mapanlinlang para protektahan ang aking mga personal na interes. Nang harapin ko ang pagkawala ng pera at dangal at pati na rin ang panganib na mawalan ako ng trabaho, nagsimula akong kumilos ng mapanlinlang at may pandaraya at ipinahamak ko pa ang interes ng iba para mapagtakpan ang mga pagkakamali ko. Ang mas masaklap pa, hindi man lang ako napukaw ng panguusig ng aking konsensya. Inakala ko na ang lahat ay gumagawa ng ganitong panlilinlang, kaya ang mga kilos ko ay hindi lumalampas sa hangganan. Pagkatapos kong magkamali, gumawa ako ng mga pakana at kumilos ng may panlilinlang at hindi ako nahiya. Sa halip ay nakahanap pa ako ng magagandang palusot para sa sarili ko. Talagang wala akong pagkatao. Namumuhay ako ayon sa aking tiwaling satanikong disposisyon, nagsisinungaling at nanlilinlang. Ito ang naging sanhi ng pagkasuklam sa akin ng Diyos at nagdulot sa akin ng napakatinding sakit. Matatagpuan ko lang ang kapayapaan at hindi mararamdaman ang labis na kapaguran sa pamamagitan ng pagsisisi sa Diyos at pagtuon sa pagsasabi ng katotohanan at pagiging matapat. Ginagamit ng Diyos ang mga sitwasyong ito para gisingin ang manhid kong puso at hindi na ako maaring magsinungaling o manlinlang. Ang pagkawala ng pera o dangal ay maliit na bagay lamang. Pero ang pagkawala ng dignidad at integridad ay isang seryosong usapin. Dala ang kaisipang ito, nagpasya akong akuin ang responsibilidad at nagagamitin ang sahod ko sa buwan na iyon para bayaran ang mga pagkaluging ito. Sa hindi inaasahan, nakilala ng ibang empleyado ng supermarket ang taong hindi pumirma sa tseke sa pamamagitan ng panonood ng surveillance footage at nakahanap sila ng paraan para matunton siya. Tungkol naman sa mga kagamitang naibenta ko ng mali, sinabi ng asawa ng amo ko na may responsibilidad din ang mga customer. At dahil bata pa ako, hindi talaga maasahang makilala ko ang ilang kagamitan. Kaya kalahati lamang ng halaga ang ipinabayad sa akin. Madaling nalutas ang mga isyong ito. Alam kong ang Diyos ang namatnugot at nagsaayos ng mga tao, pangyayari, at mga bagay-bagay sa paligid ko para tulungan ako. Ipinahayag ko ang taus-puso kong pasasalamat at papuri sa Diyos at tumibay ang pananalig ko sa pagiging isang matapat na tao.
Isang gabi, habang sinusuri ko ang mga talaan, napansin kong kulang ako ng $8. Naisip ko na sumobra ba ang nailagay kong panukling pera kagabi? Hindi. May mga kupon ba na hindi na isama sa bilang? Hindi. May mali ba sa mga talaan? Wala. Pinag-isipan ko ito mula sa bawat anggulo, pero hindi ko pa rin matukoy kung saan ako nagkamali. Nakaramdam ako ng bugso ng pagkabalisa. Iniisip ko kung paano ako mapagsasabihan ng asawa ng amo kinabukasan, at ako ay nabalisa at nag-alala. Sinabi ng amo ko na kapag muli akong nagkamali, mapapatalsik ako sa trabaho. At ngayon, dahil nagkamali na naman ako, hindi ako sigurado kung mananatili pa ako sa aking trabaho. Pero naisip ko na karaniwang sinusuri lang ng asawa ng amo ang mga talaan tuwing 2 o 3 araw, kaya malamang ay hindi niya ito susuriin ngayon. Makakahanap ako ng pagkakataon bukas para mapunan ang kulang na pera. Sa paraang iyon, hindi ako mapagsasabihan o mawawalan ng trabaho. Pero nang maisip ko na gumawa ako ng pagpapasya sa harap ng Diyos na magsabi ng katotohanan at maging matapat, medyo nakonsensya ako. Nang makauwi ako, muli akong nagdasal sa Diyos tungkol sa mga paghihirap ko. Hiniling ko sa Diyos na muli akong gabayan at pagkalooban ng landas na aking tatahakin. Pagkatapos magdasal, nabasa ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, kapag nabubuhay ang mga tao sa mundong ito, sa ilalim ng impluwensya ni Satanas, pinamamahalaan at kinokontrol ng puwersa nito, imposible para sa kanilang maging matapat. Maaari lang silang maging lalo pang mapanlinlang. Sa pamumuhay sa gitna ng isang tiwaling sangkatauhan, ang pagiging matapat na tao ay talagang nangangailangan ng maraming paghihirap. Malamang na tayo ay kutyain, alipustahin, husgahan, ibukod at itaboy pa nga ng mga walang pananampalataya, mga diablong hari, at mga buhay na demonyo. Kaya, posible bang manatiling buhay bilang isang matapat na tao sa mundong ito? May anumang puwang ba para manatili tayong buhay sa mundong ito? Oo, mayroon. Tiyak na mayroong puwang para manatili tayong buhay. Pauna na tayong itinalaga ng Diyos at hinirang niya tayo, at talagang nagbubukas siya ng daan palabas para sa atin. Nananampalataya tayo sa Diyos at ganap natin siyang sinusunod sa ilalim ng kanyang patnubay, at lubos tayong nabubuhay sa hininga at buhay na kanyang ipinagkakaloob. Dahil tinanggap na natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, may mga bago tayong panuntunan kung paano mabuhay at mga bagong layunin para sa ating mga buhay. Nabago na ang mga saligan ng ating mga buhay. Gumagamit na tayo ng bagong paraan ng pamumuhay, isang bagong paraan ng pag-asal, lubos na alang-alang sa pagtatamo ng katotohanan at kaligtasan. Gumagamit tayo ng bagong paraan ng pamumuhay. Nabubuhay tayo upang gampanan ng mabuti ang ating mga tungkulin at bigyang lugod ang Diyos. Talagang wala itong kinalaman sa kung ano ang pisikal nating kinakain, kung ano ang ating isinusuot, o kung saan tayo nakatira. Ito ang ating espiritual na pangangailangan.
Kahit ano pa ang mga pagkakaiba sa abilidad, talino, at determinasyon, ang mga tao ay pantay-pantay lahat sa harap ng tadhana na hindi tumitingin sa pagkakaiba ng malaki o maliit, ng mataas o mababa, ng pinaparangalan o hinahamak. Ang pinagsisikapang hanap buhay, ang ginagawa ng isang tao upang kumita, at kung gaano karami ang natitipong kayamanan ng isang tao sa buhay ay hindi na pagpapasyahan ng sariling mga magulang, ng sariling mga talento, ng sariling mga pagpupunyagi o sariling mga ambisyon. Sa halip ay paunang itinakda ng lumikha. Nang mabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos, talagang napanatag ako. Sa masamang lipunang ito, nabubuhay ang mga tao sa pamamagitan ng pagsandig sa mga pilosopiya ni Satanas para sa mga makamundong pakikitungo. Para sa sarili nating mga interes, naglilinlangan tayo at pare-pareho tayong naggagantihan. Para bang kung hindi tayo kikilos sa ganitong paraan, hindi tayo mabubuhay. Nananampalataya ako sa Diyos at alam ko na galing sa Kanya ang buhay ko, na may kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa tadhana ko, at na ang katunayang nabubuhay ako at humihinga ay dahil sa kataas-taasang kapangyarihan at proteksyon ng Diyos. Nakasalalay ang uri ng gawaing mayroon ako sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos, hindi sa sino mang individual. Bakit ko papagurin ang utak ko na lumaban para sa mga bagay sa pamamagitan ng panlilinlang? Hindi ba't mas mabuting magkaroon ng bukas na puso para gawin ang kailangan kong gawin at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos? Dala ang ganitong kaisipan, mas napanatag ako. At determinado akong maging isang matapat na tao at natanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos sa anumang gawin ko. Dahil nakagawa ako ng mga pagkakamali, kailangan kong akuin ang responsibilidad at kung paano ko mababayaran at kung mananatili pa ba ako sa trabahong ito. Lahat ng bagay na ito ay nasa mga kamay ng Diyos. At handa akong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at sa mga pagsasaayos ng Diyos. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ako sa kaha, nagkaroon ako ng pagkakataong hindi magbigay ng resibo, na nangangahulugang maaari ko nang mapunan ang $8 na kakulangan ko. Muling nayanig ang puso ko. At nang kikilos na ako, bigla kong naalala ang mga salitang ito ng Diyos. Dapat kang maging isang taong taos-puso. Huwag mong subukang mambola at huwag maging mapanlinlang na tao. Dito ay muli kong hinihingi sa inyo na maging isang matapat na tao. Napagtanto ko na pinapaalalahanan ako ng Diyos na maging isang matapat na tao at hindi isang mapanlinlang. Kahiya-hiya ang mga taong mapanlinlang. Naalala ko ang salita ng Diyos na nagsasabing, sa lahat ng bagay na nangyayari sa mga tao, kailangan sila ng Diyos na manindigan sa kanilang pagpapatotoo sa Kanya. Bagamat walang malaking nangyayari sa iyo sa sandaling ito at hindi ka lubos na nagpapatotoo, ang lahat ng detalye ng iyong pang-araw-araw na buhay ay nauugnay sa patotoo sa Diyos. Kung makakamit mo ang paghanga ng iyong mga kapatid, mga miyembro ng iyong pamilya, at lahat ng tao sa iyong paligid, kung isang araw dumating ang mga walang pananampalataya at humanga sa lahat ng iyong ginagawa,
at makitang ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay kahanga-hanga na kapag patotoo ka na. Kahit wala kang kabatiran at mababa ang iyong kakayahan, sa pamamagitan ng pagperpekto sa iyo ng Diyos, nagagawa mong bigyan siya ng kasiyahan at isaalang-alang ang kanyang mga layunin na ipinapakita sa iba ang dakilang gawaing nagawa niya sa mga tao na may pinakamababang kakayahan. Kapag nakikilala ng mga tao ang Diyos at nagiging mga mananagumpay sila sa harap ni Satanas, na lubhang tapat sa Diyos, wala nang iba pang mas may tapang kaysa sa grupong ito ng mga tao, at ito ang pinakadakilang patotoo. Naunawaan ko na sa sandaling ito, sinisiyasat ako ng Diyos para tingnan kung maisasagawa ko ang katotohanan. Bagamat tila hindi ito isang malaking bagay, ang pasya at ang kilos na ito ay may kaakibat na patotoo. Batid na batid ko na gusto ng Diyos ang matatapat na tao. Pero namumuhay pa rin ako sa mga prinsipyo ng pamumuhay ni Satanas, gumagamit ng mga pakana at panlilin lang. Hindi ba't nagdadala ako ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos? Bagamat hindi ako makapagbibigay ng napakalaking patotoo, kailangan kong isagawa ang katotohanan sa maliliit na bagay na dumarating sa araw-araw kong pamumuhay. Pagkatapos maunawaan ang layunin ng Diyos, gumawa ako ng isang matibay na pagpapasya na anuman ang sitwasyon, ako ay magiging isang matapat na tao at magbibigay lugod sa Diyos. Pagkatapos niyon, tumigil na ako sa pag-iisip kung paano mo pagtatakpan ang kulang na $8 at nagsimula ako magtrabaho ng masigasig. Lumipas ang araw ng ganito at nang dumating na ang oras ng pagbalanse ng mga talaan noong gabi, tahimik akong nagdasal sa Diyos at inihanda ko ang aking sarili sa posibilidad na mawalan ng pera. Pagkatapos magdasal, sinimulan ko ng bilangin ang pera. At laking gulat ko, tama ang kabuuang halaga. Namangha ako. Siguradong may kulang ako ng $8 noong nakaraang gabi. Kaya paano naging tama ang kabuuang halaga ngayon? Ilang beses ko itong binilang, at walang duda, tama talaga ang halaga. Labis akong nagpasalamat sa Diyos. At nakahinga ako ng maluwag na hindi ko na kailangang gumamit ng panlilin lang. Napanatag ang puso ko dahil naisagawa ko ang pagiging matapat na tao ayon sa mga salita ng Diyos. Mula noon, anuman ang mga problemang lumitaw sa gawain o kung kailangan kong akuin ang responsibilidad para sa isang bagay, kusa akong nakikipag-usap sa amo ko para malutas ang mga ito. Pinuri ako ng aking amo at mga kasamahan dahil sa pagiging masigasig at responsable ko sa aking gawain. At makalipas ang ilang buwan, binigyan ako ng aking amo ng dagdag na sahod. Kalaunan, tinanong ko ang amo ko kung pwede kong bawasan ang oras ng aking pagtatrabaho. At sa aking paggagulat, masayang pumayag ang amo ko na kadalasang istrikto sa kanyang mga empleyado. Isang araw, hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap ng isang kahera at isa pang empleyado. Sinabi ng kahera na talagang may kinikilingan ng amo natin. Napakaluwag niya kay Ryan. Binibigyan siya ng dagdag na sahod, binabawasan ng kanyang oras, at hinahayaan pa siyang baguhin ang kanyang schedule.
tinatanggihan lang ng amo natin ang anumang hilingin ko. Sumagot ang empleyado. Sino ba naman ang ayaw makatrabaho ang isang taong matapat, matatag, at nagbibigay kapanatagan sa iba? Nang marinig ko ito, nagpasalamat ako sa Diyos at pinuri ko siya mula sa kaibuturan ng aking puso, dahil alam kong ang pamumuna sa akin ng aking amo ay napalitan ng paggalang at pagmamalasakit, hindi dahil mabuti ako, kundi dahil binago ako ng mga salita ng Diyos. Nang isagawa ko ang pagiging isang matapat na tao ayon sa mga salita ng Diyos, muli kong nabawi ang dignidad ko bilang isang tao at nakamit ko ang respeto ng iba. Naramdaman ko sa kaibuturan ng aking puso na ang mga salita ng Diyos ay ang katotohanan at na ang mga ito ang pamantayan ng pag-uugali at asal ng tao. Talagang napakagandang magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos.